Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magbibigay ako sa inyo ng update about dun sa paggamit ko sa kay RDL and Silka. So, for today's video guys, yung update na to is like mga matagal na. So, dapat nagbigay ako sa inyo ng update after ko siyang itigil. Kasi hindi na ako nakapagbigay kasi ilang beses ko na ito inuulit dahil sa pag-i-edit hindi ako nasasatisfied. So, for this one, ibibigay ko na sa inyo yung honest thoughts ko about the product when I was using it. So, para lang ma-recall sa inyo, ginamit ko si RDL na parang astringent. Tapos, hinalo ko siya kay Silka. So, ang ginamit ko na number is number 1. Meron siyang tatlong number. First is, sa paggamit talaga sa kanya, ang pinaka-recommended nila is gamitin mo yung pinakamatapang, which is si number 3. Then, after mo kay number 3, mag-number 2 ka, and then si number 1. Si number 1 is for maintenance. So, si number 1 lang ginamit ko kasi wala naman talaga ako masyadong pimple sa mukha. Ngayon lang talaga yan, guys. Nagkaroon na naman ako ng pimple. And ito, nagkaroon ako ng pimple dito na malaki. Kasi, parating naman na yata or magkakaroon na ako. So, yan. Always yan, every month nagkakaroon talaga ako ng pimple. Hindi talaga nawawala yun. So, ang ginamit ko si number 1 dahil ang gusto ko lang naman talaga is kuminis lang siya or magkaroon ng glass skin effect yung face ko, pumuti, and ma-minimize yung pores. So, the honest review guys or the effect nun sa akin is that after ko siyang gamitin for a week, nagkakaroon ako na maliliit na red spots sa face ko, which is nangyayari lang sa akin kapag sobrang mainit or sobrang lamig. Tapos, ano ba yun? Hindi ko ma-explain. Kung malamig siya, walang hangin, tapos hindi ako nagpapawis, or nagpapawis pa rin ako, kunwari mainit ang katawan. Meron kasing time guys na ganun ako. Kahit malamig, yung body temperature ko is mainit. So, nagkakaroon ako ng pawis dito. So, yung pawis dito guys, doon ako nagkakaroon ng red spot sa face. Pero, when I'm starting using RDL and Silka, kahit na hindi ako nagpapawis sa mukha, ay, grabe naman yung redness na nangyayari sa akin dito. So, pinabayaan ko siya nung una kasi akala ko is baka dahil lang kay Silka. So, if maalala nyo, meron ako isang video dyan na ito yung Silka with RDL. Ito naman yung Silka lang. Si Silka kasi, tinry ko siya for cleanser. So, ang ginawa ko guys is, ito, ginamit ko siya for 1 week. So, tinry ko baka kasi ako sa Silka lang ako, sa cleanser lang ako nagkakaroon ng redness. So, tinry ko si cleanser alone. And, wala naman. Hindi naman ako nagkakaroon ng redness doon sa face ko kapag kasi cleanser lang yung ginamit ko. And, dahil hindi ko rin naubos si RDL, natapon ko na yung bote. Hindi ko rin naubos naman si astringent dito lagay. Tinry ko siya alone din sa aking face. Doon ako nagkakaroon talaga guys ng red spots sa face ko. So, talagang totally tinigil ko na siya. And yung sa bote na yun na maliit guys, mga ganyang bote, meron pa ako natitira parang mga kalahati yata. So, naisipan ko, dahil yung effect naman niya sa akin guys, to be honest, yung effect ni RDL sa akin is ang bilis na talaga magpaputi na face. So, kung kayo guys, baka naman kasi sa akin lang tong skin nung effect ni RDL sa akin nagkakaroon ko ng red spot, is dahil lang siguro sa type ng skin ko. Ayun, hindi ako hiyang dahil to be honest guys, sa paggamit talaga ng mga astringents or rejuvenating, hiyangan lang din talaga. And, kung matagal na kayong subscriber ko, si Brilliant Skin talaga yung matagal na binabalik-balikan ko kahit na nagkaroon na ako or nag-review ako ng mga ibang products. Bumabalik pa rin talaga ako kay Brilliant Skin kasi si Brilliant Skin dun ako hiyang. So, meron din pala nag-comment sa akin sa isang video ko kung bakit daw nakita niya kasi matagal yung mga videos kung gano'n, mga years na. Pero ngayon lang siguro nakita, tapos nag-comment siya na, bakit bago na naman yung ginamit mo, diba, brilliant user ka. Yes po, iba-iba yung ginagamit namin dahil nagtinatry po namin yung mga product or ako po ay nagpa-product review. Pero I made sure na bago ko gamitin yung bagong product is nakapahinga talaga yung skin ko 1 to 2 months bago ako gumamit ng bago. Para naman, syempre, kung kunwari magkaroon ng effect,
or talagang fresh na yung skin mo, nakapagpahinga na siya talaga totally. Yung skin mo, meron na siyang bagong skin dyan, hindi na siya manipis ng paggamit mo na. Kasi kailangan din naman talaga guys, pinapahinga yung skin natin sa paggamit ng mga rejuvenatings or astringent after mo maubos for 1 month or kahit na 1.5, sabihin natin 1.5, magpahinga ka pa rin for 1 month bago ka mag-try ng bago. Sabihin natin mag-maintenance ka na lang. Magpahinga ka pa rin ng 1 month bago mo i-try si maintenance. So, ang pinakamaiksing pahinga na nire-recommend ng rejuvenating is 2 weeks bago ka mag-try ng maintenance. So, ayun guys. So, dito nga sa kay RDL and Silka, sadly, hindi siya para sa akin. Hindi ako hiyang dito. So, kaya tingnan nyo, ganyan pa lang yung bawas niya. Kasi sobrang hindi naman kailangan na sobrang dami mong maglagay sa face. So, kahit naman yung pinaka astringent lang, si RDL lang ginamit ko alone on my face, nagkakaroon talaga ako ng red spot. So, hiyangan lang din talaga. Baka sa inyo guys ay hiyang kayo kay RDL. Kasi hype na hype talaga siya sa Facebook. Nakita ko siya. And ang dami gumagamit sa kanya. Meron din siyang night cream, meron din siyang sunblock. So, kung gusto nyo i-try guys, go ahead. Basta, sabi ko sa inyo, sa skin type ko or sa akin, hindi siya yang. So, ang nagawa ko naman guys, dun sa sobra, dahil nga nakita ko, ang bilis niya talaga magpaputi. Yun nga lang, sa face ko, ang effect niya is nagkakaroon ako ng red spot. Ang ginawa ko sa kanya guys, sa sobra dun sa bote, ay nilagay ko siya sa niacinamide serum na for body serum. Nilagay ko siya doon. And guys, as in, sobrang nakakaputi siya kahit lagay nyo sa singit nyo or sa, kunwari sa siko nyo or sa tuhod nyo na hindi pantay yung kulay, medyo maitim. Sorry. Or kung meron kayong mga old scars na medyo maiitim na, gamitin nyo si RDL, yung number 1. Gamitin nyo si RDL na number 1, tapos lagay nyo siya doon sa area na yon, sa singit, tsaka sa buttock area, doon sa may pungitan, guys, sobrang nakakaputi siya. Sa kilikili, ginagamit din siya, guys. So, yun, kung pareho kayo sa akin, na hindi din kayo hiyang sa kay RDL sa face nyo, gamitin siya, guys, as pampaputi. Pwede nyo rin siyang ihalo sa inyong lotion. Basta make sure, guys, na lalagay din kayo ng lotion with SPF or 50 or something, basta maprotektahan din kayo. At kahit anong gagamitin nyo, guys, kahit sino nagpaputi, mapagluta, drip man yan, mapagluta soap, or intake, tapos, or rejuvenatings, or astringent na ginagamit nyo. Kung nagpapaaraw kayo, iitim din talaga kayo, at mabilis kayong iitim. So, yun lang guys. Watch out for the next video dahil meron pa akong ibang i-upload na video, and itatry natin si Thailand soap. Ayun, that's for my next video. And ayun lang guys, I hope you like this video. And kung gusto niyo pa guys na, kung gusto niyo pa guys na ma-update sa mga videos about skincare and pampaputi dito sa channel ko, please subscribe to my channel. Tapos comment na rin kayo kung ano pang gusto niyo ipatry sa akin. Dahil susubukan natin ma-try. So yun lang guys, bye bye for now.